Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message. Ano yung mensahe? Unang mensahe para sa'yo, collective. Meron ako nakikita dito na Chirion, hurt and heal. So, sinasabi dito no, na meron ditong nasaktan at naghihilom na kumbaga yung experience na naranasan dito ay merong lihim. Okay? Ito yung nararamdaman ko. Meron ditong pangyayari na kung saan may lihim. Pero ganun pa man, nakikitaan ko rito ng pagkaklaro. Nagkakaroon na ito ng pangunawa, kaliwanagan sa nangyayari sa sitwasyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron nung nakikita dito na mata. So, meron ditong nagpapadala sa'yo ng evil eye, ganyan. Then, nafe-feel ko dito, no, na mag-cleansing ka, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, kung makikita mo dito, meron ditong mata. Okay? Ito lang nakikita ko. Para siyang may shadow ng mata. Kumbaga, meron ditong nagbibigay sa'yo ng masamang intention, okay? Or pwede rin sabihin na meron nagagalit, ni inis, ni inggit. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko din dito na naalisan mo to, okay? Meron ditong healing na nagaganap. Pero ganun pa man, kailangan pa rin dito mag-incense para matabo yung mga negatibo na ipinapadala sa'yo, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong hiwaga. Kasi lumabas dito ang moon. So, meron ditong energy na kung saan, ano, may something na hiwaga. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na nagiging ng malinaw yung pakiramdam mo, yung emotion mo, kaya mo na siyang i-handle, okay? Nafe-feel ko din dito na nagkakaroon ka na ng balanse. Aware ka, okay? Ito na yung nararamdaman ko. Yung iba sa inyo aware, yung iba hindi. Pero ganun pa man, piliin mo kung iyong kwento to, okay? Start na ako, tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe. Meron ditong Gemini. So, nakikitaan ko dito na yung iba sa inyo nakakaramdam ng intellect. Kumbaga sa intellect, ano, nagiging kang pinakikiramdaman mo yung bagay-bagay. Hindi ka basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Okay? Ito lang nararamdaman ko. Ginagamitan mo to ng talino. Okay? Ito lang then, yung iba sa inyo, malakas yung curiosity, kumbaga, no, kapag meron kang mga gustong mga bagay, talagang dibdiba na inaalam mo to. Talagang nagsasearch ka, binibigyan mo ng panahon para malaman kung ano yung gusto mong malaman. Ito lang nakikita ko dito sa Gemini. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, nagwo-work in networking, kumbaga sa online, meron ditong pag-ani. Kung makikita mo dito, meron ditong transformation. Meron ditong networking, intellect. Gamitin mo yung katalinuhan mo dito, okay? Then, meron ako nakikita ditong star. Nararamdaman ko dito na meron ditong tagumpay na mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, no, kahit mga sinupo ka dito ng panahon, meron ditong naghihintay na between tagumpay, star, okay? Then, kumbaga, no, nafe-feel ko din dito na magaganap to, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Magaganap tong pagbabago. Kung naghahanap ka ng pagbabago, meron ditong magaganap na malaking pagbabago sa'yo na kung saan magiging ng malinaw yung sitwasyon mo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ditong Scorpio. So, intensity, exposing, purging, and renewing. So, nararamdaman ko dito na meron ditong panibagong simula, renewal. So, new beginning. Then, nararamdaman ko dito, kung makikita mo dito, may buwan na naman. Then, may araw dito sa gitna. Kumbaga, yung emotion mo na pag-aaralan mong balansehin. Pero ganun pa man, nagiging ng malinaw sa'yo ang sitwasyon na kung saan, ano, meron ditong tagumpay naghihintay sa'yo. Kung makikita mo rin dito, meron ako nakikita dito na ahas sa pag-itan ng gumamela. Or bulaklak, anong bulaklak to? Basta, meron ako nakikita ditong ahas
nafe-feel ko dito, no, na meron man ditong gumagawa ng something na hindi maganda sa'yo dahil nakikitaan ka ng tao na to na gumaganda ka, umaani ka, or sabihin natin na may paglago nagaganap or may pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Pero ganun pa man ano, nafe-feel ko dito na tapos na to. Kumbaga, yung na-expose na to sa'yo naging aware ka na dito. Dahil sa pagiging aware mo, nararamdaman ko dito na ginagawan mo to ng paraan or kinokontra mo itong mga bagay na bibigay sa'yo ng something. Then, nafe-feel ko din dito, no, na meron ditong transformation kasi tapos na to. Merong bagong simula na naghihintay dito. Ito lang yung nakikita ko dito, okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Give me the message for collective. Meron ditong House of Ten. So, nararamdaman ko dito na nagiging kang disiplinado or nagkakaroon ka na dito ng purpose in life. Alam mo na kung ano yung gusto mong tahakin. Ito lang nararamdaman ko. Kasi lumabas yung intellect dito, then lumabas yung kwago. So, nararamdaman ko dito na mas ginagamit mo yung kutob mo, yung intuition mo sa bawat hakbang na gagawin mo. Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Ito lang na yung nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko rin dito na meron ka ditong magagampanan na kung saan mapagtatagumpayan mo kung ano man yung tatahakin mo dito. Kasi meron ka ditong life mission. Kumbaga kung ano yung purpose mo in life, magagampanan mo to ng maayos. Kasi alam mo na kung alin yung tatahakin mong landas dito. Ito lang na-feel ko sa House of Ten. Kumbaga, nakikitaan ko din dito na kung ano yung karera na tinatahak mo, meron tong paglago. Okay? Mapagtatagumpayan mo, magtatagumpay ka dito. Then, nakikitaan ko rin dito na malayo yung mararating mo dito. Kasi kung makikita mo dito sa kwago, meron ka ditong gustong makamit. Ito yung nararamdaman ko. Yung kumbaga nakafocus ka sa gusto mong makamit. Kasi tapos ka na sa healing mo dito Kumbaga may pamumukadkad na dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong pag-aani ng tagumpay. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message. Give me the message for collective. Ano pa yung karagdagang mensahe? Meron dito na Nine of Cups. Then, Two of Pentacles. Yung sinabi ko kanina na balance. Meron kang parating na balance. Okay? Nafe-feel ko din dito yung 222. Meron ditong mensahe sa'yo. Ang guardian angel mo, 222. Kasi sundin mo dito yung mga yung kutob mo. Madalas kasi yung kutob ay tama. Kaya mainam pakaramdaman mo yung mga gusto mong mangyari. Kasi nakikitaan ko rin dito ng tagumpay, okay? May pag-aani ng tagumpay dito. Kung ano man yung karera na ginagawa mo, nasa tamang path ka. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi meron ka ditong life mission, okay? Page of Sword. Nafe-feel ko dito na nagkakaroon ka dito ng maraming kaalaman. Ito na yung nararamdaman ko. Kumbaga, nagiging aware ka, spiritual. Maybe spiritual kang tao. Kasi nakikitaan ko dito na nagagawan mo ng balanse yung sarili mo. Kahit may mga tumitira sa'yo na hindi maganda, nafe-feel ko din dito na kaya mo tong i-handle yung sitwasyon. Kasi marami kang nalalaman dito, okay? Kaya mong kontrolin. Hindi ka basta-basta mapapasuko ng mga tao dito na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, okay? Kahit may naiinggit sa'yo, nakikitaan ko dito na merong kaliwanagan. Nafe-feel ko din dito na meron ka ditong nililikha or meron ka mga ginagawang mga pangontra na kung saan nagigitong epektibo. Kasi nahanapan mo yung balance mo. Then nafe-feel ko din dito may pag-apaw ng biyaya sa'yo, okay?
may blessing na pa-receive. Kumbaga, hindi mahadlangan ng mga taong masasama yung iyong mga pangarap kung saan, kung iyo talaga. Okay? Ito lang nakikita ko dahil ang biyaya ay para talaga sa'yo. Nakikita ko rin dito ng pag-apaw ng biyaya. Magbubukas sa'yo ang panibagong, maraming pagbabago, oportunidad, blessing, kumbaga no, sabay-sabay to. Then nafe-feel ko din dito sa Nine of Wands, protektado ka, malakas yung protection mo. Ito lang nararamdaman ko. Then nakikita ko rin dito na marami ka mang kinaharap na pagsubok, nalampasan mo to. Kasi nafe-feel ko dito na ikaw ay mananampalataya, yun. Religyosa, okay? Meron ako nakikita ditong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Then, Virgo, Capricorn, and Taurus, Gemini, Scorpio. Okay? Ito lang nakikita ko. And Gemini, Aquarius, and Libra. Dito sa Ace of Cups, may ani ng tagumpay, kumbaga may pag-apaw, magbubukas sa mga panibagong oportunidad, yung pintuan ng oportunidad mag-aapaw sa'yo, kumbaga ilalahad to sa'yo. Ito kasi yung promise para si Ace of Cups, biyaya, blessing. Ito lang nakikita ko na kung saan magiging kang masaya dito. Kahit nagiging kang masaya, yung tipo na grounded ka, yung hindi mo kailangan na maging masaya para lang sa iba. Kung magano kaya mong i-handle yung sitwasyon mo, kahit ikaw ay nag-iisa dito, kaya mong maging masaya. Hindi mo kailangan ng tao magpapasaya sa'yo. Okay, ito lang nararamdaman ko. Pero ganun pa man, meron ditong Nine of Cups. Meron ka ditong person na parating. Or pwede ring sabihin, meron kang family na kung saan, sumusuporta sa'yo. Ito lang nafe-feel ko. Meron dito magbubuntis, Nine of Cups, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron kang loyal na person dito. Ito lang nararamdaman ko. Hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo lang yung part nyo. Nafe-feel ko din dito na meron ditong paglago, may pag-aani ng tagumpay, may pagbubuntis, then loyal yung partner mo. Pero kung ikaw man ay isang single, ito yung parating sa'yo, happy family. Okay, na may pag-apaw, blessing, then grounded, Then nafe-feel ko din dito yung balanse. Ito lang nakikita kong mensahe para sa'yo. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung another message para sa'yo. Give me the message for collective. Ano pa yung karagdagang mensahe? Ayan. Meron ditong fear. Kumbaga, nafe-feel ko dito sa fear. Nalampasan mo to, yung mga takot or yung mga alalahanin na bumabalot sa'yo before. Kumbaga, na-realize mo dito na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin or sa buhay mo ay merong hantungan or merong katapusan na kung saan yung takot ay naalisan mo to, okay? Ito rin nafe-feel ko. Kumbaga yung takot, napalitan ng pag-ibig, napalitan ng pag-asa, napalitan ng pag-apaw na biyaya. Ito rin nararamdaman ko kasi ikaw ay nagiging positibo dito Nalampasan mo yung mga takot, yung mga alalahanin, yung bagabag na pumapaloob sa'yo. Ngayon ay napakawalan mo to. Ito rin nararamdaman ko sa fear. Then dito sa empathy, nafe-feel ko din dito na kaya mong i-handle na yung sitwasyon sa both side. Kaya mong yung tipong kaya mong i-handle, kaya mong makita yung sitwasyon kung alin ang hindi tama at kung ano yung tama. Kumbaga, pinag-iisipan mo dito yung mga dapat mong gawin. Ito rin nararamdaman ko. Hindi ka basta-basta gumagawa ng isang bagay o aksyon na hindi mo pinag-iisipan. Hindi mo rin basta-basta sinasabi yung mga bagay-bagay na makakasakit. Ito yung nararamdaman ko. Pinag-iisipan mo muna. Kumbaga nag-a-adjust ka dito at pinag-aaralan mo kung ano yung mga sasabihin mo sa isang tao para hindi ka makasakit ng iyong kapwa. Ito yung na-feel ko kasi nagiging kang dito pinakikiramdaman mo yung tao. Okay? Ito lang nararamdaman ko. Then sa perseverance, nafe-feel ko din dito dahil sa pagiging mong matyaga or sa pagiging mong tipo na hindi ka nawawala ng pag-asa. Nafe-feel ko dito na once na meron kang sinet na goal, talagang ginagawa mo at talagang nagfo-focus ka dito. Ito rin nafe-feel ko kasi hindi ka nawawala ng pag-asa Ito lang nararamdaman ko kasi ikaw ay optimistic, ganun. Ito lang nararamdaman ko at matyaga ka.
ito lang nakikita ko, may masipag na tao dito na kung saan, once na may sinet siyang goal, talagang pinagtutuunan niya ng pansin, madiskarte at gumagawa siya ng mga bagay-bagay para makuha lamang yung kanyang gustong mangyari or kung ano yung gustong marating niya sa buhay niya. At dahil doon nagigitong positibo or sabihin natin nagiging mas maraming biyaya. Ito lang nakikita ko. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong harapin or kaya mong makuha yung mga bagay-bagay na once na isinet mo or once na nag-focus ka para rito. Ito lang nafe-feel ko. Okay, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.